أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, mga kapatid sa sariling Islam, ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan na naman po tayo ng oras upang magtipon-tipon dito sa Zoom meeting upang pag-aralan natin ang relihiyong Islam. Ngayon, ang ating paksa, nandoon pa rin tayo sa tinatawag na Hajj Series 2024. Pangalawa, humingi po ako ng kapatawaran sa inyo dahil ang oras po natin ay Friday, 10 a.m. hanggang 11:30. So, qadarallah ma syaa fa'al. Lahat po ng mga ginagawa natin ay hindi po natin alam kung ito ba ay matutuloy o ito ba ay mangyayari. Dahil nagkaroon po ako ng gawain sa Friday, naglalakbay po kami patungo sa Madina. So hiningi ko po sa inyong mga admin, sa ating mga sisters at saka mga brothers, kay Brother Abdul Hadi, nag-chat na rin po ako na baka maaaring gawin natin Thursday para at least hindi po natin makaligtaan ang ating paksa sa oras na ito. So alhamdulillah, nung day 1, na-discuss na po natin kung kailan na obligado ang Hajj, saan obligado o kanino obligado ang Hajj, at ano yung kahalagahan ng Hajj, sasagawa ng Hajj. Na-discuss po natin iyon. Yung mga haligi ng Hajj, na-discuss na rin po natin iyon. At yung haligi ng Umrah, na-discuss na rin po natin iyon. Pati yung mga obligadong gawain sa pagsasagawa ng Hajj. So ngayon, maraming katanungan sa mga oras na iyon. Sinabi ko sa inyo, biidnillah subhanahu wa ta'ala, dito sa ating discussion ngayon sa day 2 ay madidiscuss natin yung iba't ibang mga gawain o iba't ibang mga batayan patungkol sa Hajj. Dahil ang ating i-discuss sa oras na ito ay ang tinatawag na an-nusuk ath-thalatha, ang tatlong uri ng Hajj. So sa mga baguhan po dyan, sa mga kapatid nating mga bagong balik Islam, kahit po sa mga matagal na po mga balik Islam, tandaan nyo po, dito lang po umiikot ang pagsasagawa ng Hajj sa tatlong na ito. Ang tinatawag na anwa'un nusuk at talatha, ang tatlong uri ng Hajj. Okay? Yan ang i-discuss natin at inshallah uunti-untiin po natin i-discuss yan. Dahil mahalaga po ito. Unang-una, meron tayong tinatawag na Hajj at Tamattu'. Okay, di-discuss po natin yan. Pangalawa, Hajj al-Qiran. At pangatlo ay yung Hajj al-Ifrad. So, unti-untiin po natin yan. Dahil napakaraming mga hatol o napakaraming mga tinatawag na ahkam na napapaloob sa tatlong klase ng Hajj na iyan. At dyan lang po umiikot ang ginagawa o mga gawaing ritual sa tinatawag na Hajj. Nakuha na rin po natin yung ibig sabihin ng Hajj, okay? Na-discuss na po natin iyon. Sa mga kapatid po natin, mga sisters natin, mga brothers natin na hindi pa nila napapanood yung day 1 na hindi po sa page ng ating mga sisters. So, pwede nyo pong kunin sa kanila. Okay, so ngayon, ito po ang ating tatalakay. Ang tatlong uri ng Hajj. Anwa'un nusuk at thalatha fil Hajj. Unang-una, Hajj at Tamattu'. Okay, i-discuss natin ito. Ang pinakakaraniwang uri ng Hajj o tinatawag na pilgrimage, kasama dito ang pagsasagawa, ito ang tinatawag na ang Tamattu', ito ang pinakakaraniwang klase ng Hajj. Okay? Kasama dito ang pagsasagawa ng ritual ng Umrah sa panahon ng Hajj. Okay, yun ang dapat nating tandaan. Sa tinatawag na Hajj at Tamattu' ay ito yung pagsasagawa ng Umrah, mga ritual ng Umrah sa panahon ng Hajj.
Okay? At pagkatapos ay pagkumpleto ng mga hakbang sa Hajj sa pagitan ng ikawalo ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 ng Dhul-Hijjah. Okay? Araw ng Dhul-Hijjah. Ikawalo ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 ng Dhul-Hijjah ay isasagawa naman doon ang tinatawag na Hajj. Ang mga pilgrim o mga Hajj na nagnanais na magsagawa ng Hajj at Tamattu ay dapat pagsamahin ng mga ritual ng Umrah, pagsamahin ng ritual ng Umrah sa Hajj. Ang paghahanda o paghahain o pagkatay ng hayop ay kinakailangan upang makumpleto ang paraan ng Hajj. Ang isang pilgrim o Haji na nagsasagawa ng ganitong uri ng Hajj ay tinatawag na mutamattir. Okay? Mutamattir. Tandaan po natin iyon. Ito ang ibig sabihin ng Hajj at Tamattu. Magsasagawa ka ng mga ritual ng Umrah, and then pag dumating na ang tinatawag na ikawalo ng Dhul-Hijjah, ay ikaw naman ay magsasagawa ng mga ritual ng Hajj. So yan po ang ating i-discuss. Okay? So dyan umiikot ang tinatawag na Hajj. Pero meron tayong tatlong klase. At ang sasabihin, intensyon dito sasabihin dito ng isang pilgrim at tinatawag na Hajj o Haji ay tinatawag na talbiya. Ang talbiya, ito yung babanggitin mong niyat mo, babanggitin mong intensyon mo. Tandaan nyo mga kapatid, sa pag-umrah, alam naman natin ang pagsasagawa ng intensyon ay hindi na kailangan gawin. Okay? Hindi na kailangan sabihin. Ginagawa na lang. Pero sa Hajj, kailangan mong banggitin o kailangan mong sabihin ng iyong intensyon. So ito ang iyong sasabihin na tinatawag na talbiya. Labbayka umratan mutamatti'an biha ilal Hajj. Ulitin ko sa inyo. Kung ikaw ay gagawa ng tinatawag na Hajj at Tamattu, gusto mong mag-umrah and then Hajj, ito ang dapat mong basahin. Labbayka umratan mutamatti'an biha ilal Hajj. Ang ibig sabihin, O Allah, narito ako, tumutugon sa iyo sa pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Hajj. Okay? Tandaan po natin yan. Yan ang tinatawag na Hajj at Tamattu. Okay. Ito ang mga pamamaraan ng pagsasagawa ng Hajj at Tamattu. So, iisa-isahin natin po yan. Mamaya makikita niyo yung mga pictures patungkol sa mga bagay na yan. Una, pagsuot ng ihram. At ang iyong intensyon, labbayka umratan mutamatti'an biha ilal Hajj. Yan ay unang paraan. Kapag ikaw dumating na kayo sa Saudi Arabia at dumating kayo sa miqat, dapat kayong mag-ihram. Magsusuot kayo ng ihram. Okay? Pagdating nyo dun sa ihram, dun sa miqat, yung mga miqat, iba-iba yung mga miqat natin. Dul Hulaifa, Yalamlam, depende po kung saan manggagaling. Okay? So, kayo ay magsusot ng ihram. Yung mga sheikh nyo, yung mga tinatawag na mga guide nyo, o tutulong sa inyo sa pagsasagawa ng Hajj, sasabihin din nila kung nandun na kayo sa miqat, yung lugar na kayo ay magsusuot ng ihram. Okay? Ang inyong sasabihin, ang inyong intensyon, labbayka umratan mutamatti'an biha ilal Hajj. Okay? Pangalawa, tawaf al-umrah. Kapag ikaw ay magsasagawa ng Hajj at Tamattu, ang unang-unang mong gagawin, tawaf al-umrah. Pangalawa, may discuss natin pa isa-isa. Sa'i al-umrah. Ikaw ay magsasai o ikaw ay maglalakad mula Safa hanggang Marwa. Pero ang niyat, ang intention mo doon ay umrah. Hindi pa Hajj yun ha, umrah. Pagkatapos ng umrah, tawaf mo ng umrah at saka yung sa'i ng umrah, magpapagupit o pagbabawas ng buhok. May di-discuss po natin yan lahat. Nandyan po yung mga tafasil, nandyan yung mga information sa baba. Pang-anim, ito lang po yung summary. Sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah ay pupunta ang mga haji o mga hujjaj sa Mina. Okay, pupunta doon. Lahat ng mag-haji ay pupunta ng Mina. At sa pang-siyam na araw ng Dhul-Hijjah, tandaan po natin, doon sa pang-8 araw ay dapat ay masuot nyo na ang inyong ihram. Kahit nasa ang lugar kayo sa
Makkatul Mukarramah, susuotin nyo yung inyong ihram at pag nasuot nyo ang inyong ihram, that time pupunta kayo ng Mina, ang inyong intention naman po ay tinatawag na Hajj. Tapos na yung Umrah. Hajj naman ngayon. Sa pang-siyam na araw ng Dhul-Hijjah ay pupunta ang isang haji sa Arafah. Siya ay magsasala doon ng duhur, ng asar, jam'an wa qasran, at pagkatapos ay siya ay magsasala at magdudua. Magdudua siya, hihingi ng tawad kay Allah, alalahanin niya si Allah bago sumapit ang Maghrib. Okay, iunti-unti ko po mamaya. Pangwalo, sa oras ng Maghrib ay tutungo ang mga haji sa Muzdalifah at doon sila magsasala ng Maghrib at ng Isya, jam'an wa qasran. May discuss po kung jam'an wa qasran. Baka mamaya di alam ng mga kapatid natin. Summary lang muna ito. At matutulog sila doon bago sumapit ang Fajr. Okay? Bago sumapit ang Fajr ay matutulog sila doon. At sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah ay babalik ang mga haji sa Mina upang magsagawa ng Jamarat o Ramyul Jamarat o pagtatapos sa Jamarat Aqaba, yung malaking Jamarat. Mamaya makikita nyo kung ano yung Jamarat na yun. Sa araw ng ikasampu ng Dhul-Hijjah ay magkakatay rin ang mga haji at magbabawas ng buhok muli. Para yun sa tinatawag na haji, hindi na sa umrah. Sa pang-sampu ay ikalabing isang araw, ika-11 ng Dhul-Hijjah, ay maaari siyang mag-sa'i. Okay, mag-sa'i ng Hajj, sa'i al-Hajj. Okay, magkaiba yung sa'i ng umrah. Ngayon sa tamattu ay kailangan mo rin mag-sa'i muli sa Safa wal Marwa ng tinatawag na sa'i al-Hajj. At sa araw ng ika-11, 12, 13, yun din yung pagtatapon natin ng Jamarat o yung pagbato sa Jamarat, sinasabi na nila, yung malaking Jamarat, maliit na Jamarat, at saka yung tatlong Jamarat. At yung pinakahuli, yung tinatawag na Tawaf al-Wada. Okay. Merong note dito, nakalagay, walang Tawaf Qudum. At walang Tawaf Qudum sa tinatawag na Tamattu. Sa Hajj naman, sa Hajj na Tamattu, ay mahuhuli ang Tawaf al-Hajj at wala ring Tawaf al-Ifada. Okay, tandaan po natin yan. Pero ito yung details para mas maintindihan natin. Humingi ako ng oras sa mga sisters natin na medyo mahaba-haba dahil ito po ang pinakamahabang discussion sa tinatawag na Hajj. Okay, kanina nakuha natin, pagsusuot ng ihram, yan ang unang-unang gagawin sa tinatawag na Hajj at Tamattu. Sa Hajj at Tamattu, yung pagpunta nyo, pagdating nyo sa miqat, ay magsusuot kayo ng ihram. Ano yung ihram? Okay? Mamaya, ang intention mo dito ay yung labbayka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Okay. Ano ang nararapat suotin ng isang lalaki sa umrah at ano rin yung nakalimutan ko rito yung babae, yung susuotin ng ito yung sa babae. Ano ang nararapat suotin ng isang lalaki sa hajj at umrah? Okay, sinabi ng ating mga ulama, ihramur rajuli yakunu bi izarin yughatti asfala jasadihi wa ridain yughatti a'la jasadihi. Sa mga kalalakihan, kung nakikita niyo yung picture, dalawang telang puti. Ito ang tinatawag, yung pang-ibaba, ito ang tinatawag na izar. Yung pang-itaas, ito naman yung tinatawag na rida. Okay? Tandaan yan. Dalawang telang puti. Sa mga miqat, nabibili po yan. Minsan sa Pilipinas, nabibili na yan. Yung mga kapwa natin, mga Muslim na sa Pilipinas, kapag sila ay pupunta ng Saudi Arabia, minsan sa Quiapo, nabibili na po yan. Dalawang tela. Puting tela. Baka mamaya mayroong bumili ng black na tela. Baka mamaya mayroong bumili ng ibang kulay ng tela. Ihramur rajuli yakunu bizarin yughatti asfala jasadihi. Ang tawag doon sa unang tela na pang-ibaba sa mga kalalakihan ay tinatawag na izar. Okay? At sa pang-itaas naman, ito nakikita nyo, ay rida sa mga kalalakihan. Okay? Sa mga kalalakihan, tandaan po natin, yan lang ang dapat nating suotin. Tandaan po natin. Kailangan nating maging open-minded. Sa mga kalalakihan, yan lang po ang dapat nating suotin. Rida o izar. Bawal tayo magsuot ng t-shirt sa loob. Bawal din tayo magsuot ng short sa loob o kaya ng ating tinatawag na mga
underwear sa loob, bawal. At bawal din tayong magsuot ng sombrero sa mga kalalakihan. At bawal din tayong magsuot ng takiya, ng tutob, sabi nila. Yung tawag nila, tutob, bawal. Lahat ng pwedeng itakip sa buhok sa mga kalalakihan ay bawal po nating suotin yan. Tandaan po natin iyan. Ang susuotin lamang natin mga kalalakihan sa oras ng ihram, ikaw ay mag-umrah, ikaw ay mag-hajj, ay tinatawag na izar at tinatawag na rida. Dalawa lang yan, dalawang puting tela. Okay, may katanungan dito kasi mamaya baka may magtanong, Ustad, paano yung nagsusuot ng bahagbag, di ba? O kaya yung bag na sa likod. Pwede ba yun, Ustad, o hindi? Pwede po yun, mga. Okay, pwede po yun. Ina-allowed po yun ng ating mga ulama. Ustad, relo. Pwede po yung relo. Okay? Pwede yung relo, walang problema dun. Ha? Basta lang tandaan nyo, bawal takpan yung buhok, bawal yung tutob, bawal yung takiya, bawal yung tinatawag na sombrero, bawal yung umbrella, yung payong na tinatawag na yung payong na maliit na merong pero yung payong na malaki ay na-allowed po yun ng ating mga ulama. Okay? So, marami pong discussion dyan. Pero tandaan nyo sa mga kalalakihan ay ang pinaka dapat suotin ng kalalakihan ay dalawa lang. Tinatawag na izar at tinatawag na rida. Yung pang-ibaba at pang-itaas. Nakikita nyo naman sa mga nakatry mag-umrah, yan po ang dapat suotin ng kalalakihan. Yan naman, ano ang nararapat suotin ng isang babae sa hajj at umrah? Sagot ng ating mga ulama, malabisuhal mu'tada as-satira li jami' jasadiha min sya'ri ra'siha hatta qadamayha. Okay? Sa mga kababaihan, walang nasabi naman na specific na ito lang yung dapat yung suotin. Sinabi dito, malabisuhal mu'tada. Yung normal na sinusuot ng mga kababaihan. Okay? Maaring abaya na black, maaring abaya na puti. Okay? At mga iba pang kulay. Pero ito ang sabi ng ating mga ulama. Sa pagsasagawa ng hajj, yung damit ay sa pagsusuot ng ihram sa mga kababaihan, ang pinakamainam sa kababaihan ay yung normal lang na damit. Pasensya na po kayo ha. Sa mga nakapag-umrah na dyan, merong mga kababaihan na kapag sila ay mag-uumrah, daig pa nila yung aaten ng kasal. Di ba? Daig pa nila yung aaten ng isang occasion na bulaklakin. Hindi naman siya masama. Wala naman sinabing dalil o hadith na ganito. O kaya puti pero baka kumbaga nababakat naman yung kanyang pangangatawan, di ba? O kaya kahit anong damit masikip naman, di ba? Hindi matakpan ng maayos ang kanyang aura. So dapat po nating pag-ingatan yan. Ikaw na mag-umrah, harap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat yung maganda, normal, hindi ka pansin-pansin at saka natatakpan, pinakamahalaga, natatakpan ng iyong aura, ang iyong pangangatawan. Okay? So sa mga kababaihan, sa oras ng umrah, sa oras ng hajj, ay bawal takpan ng inyong mga mukha. So merong ginagawa dyan, yung ibang mga nagha-hajj, meron silang yung parang niqab, tapos parang may sombrero dito para natatakpan lang yung pero hindi natatakpan yung mukha nila. Parang meron pa ring meron pa ring vision nakikita. So yung ibang ulama inallowed po nila yan. Pero ikaw na babae na magsasagawa ng hajj, bawal pong takpan ang inyong mga mukha. Okay. Preparation for ihram. Nakalagay dito, mag-intention ka. Babae o lalaki, kailangan mo mag-intention. Kung umrah, labbay ka umrah. Tapos, kung tamattu, labbay ka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Mamaya makukuha natin yung sa qiran at saka yung sa ifrad. Pangalawa, yung paliligo. Yung pagligo mga kapatid sa relihiyon Islam, hindi po siya obligado. Hindi siya obligado. Obligado doon sa mga taong obligado maligo. Halimbawa, yung mga taong junub, kailangan na maligo. Pero pag hindi ka junub, kung ikaw ay maliligo sa oras ng pagsusuot ng ihram, it's a sunnah. Yun ang jumhurul ulama. Pero yung mga ibang ulama, sabi nila obligado, pero doon tayo sa sunnah kasi yun ang
jumhurul ulama. Kasi minsan, kung obligado ito, minsan napakahirap pong maligo sa miqat. Alam niyo yan mga sisters, mga brothers. Napakahirap sa sobrang dami ng tao. Minsan, pwedeng malik ka, pwedeng hindi mo na mahanap yung sasakyan mong bus. So sabi ng ating mga ulama, kung gusto mong maligo, bago ka umalis sa lugar nyo, ay maligo ka na, mag-ready ka na. Okay, yung pagsusuot ng ihram, kasama po yan sa mga gawain. Dapat, ano po natin yan ha, dapat wag natin kakalimutan yan. Perform wudu, yung pag-wudu, yan, kailangan po yan. Obligado po na mag-wudu tayo. Bakit? Dahil paano ka magtatawaf kung wala kang wudu? Di ba? Paano ka magsasa'i kung wala kang wudu? At yung yung turak, pag ikaw ay nakapag-umrah na at merong masjid doon, o kaya merong area doon na para magsala kayo, ay ito ay sunnah. Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang una. Pangalawa, tawaf al-umrah. Sa tamattu', ang pagkatapos ng ihram, kayo ay magtatawaf ng umrah. Bakit? Kasi ang tamattu kasi, ang unahin yung umrah bago ang hajj. So ang una niyong gagawin, pagdating niyo ng Makkahul Mukarramah, pagkatapos ng miqat, pagkatapos niyo mag-ihram, tawaf al-umrah, 7 beses. Ito mula sa merong nakalagay doon sa Maqamu Ibrahim, may sign po 'yun. Meron kayong makikita doon na merong puting ilaw, may puting ilaw doon na sign na nandoon na po kayo sa Maqamu Ibrahim. Pagdating niyo po sa Maqamu Ibrahim, kayo ay itataas ng inyong kamay, at sasabihin niyo ang Allahu Akbar. Okay, bismillah, Allahu Akbar. Pwedeng dalawang kamay. Yung mga iba, dahil inuobligado nilang ang mga sarili, lumalapit pa sila para hawakan yung Maqamu Ibrahim. Pero ang sunnah, ang ginagawa ng Propeta Muhammad SAW, itataas ng kanilang mga kamay at sasabihin nila ang Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Okay, dalawang kamay, maaari rin. Walang problema. Okay, yun ang ginagawa. At doon na magsisimula yung unang tawaf mo. Pagkaikot mo doon, pagdating mo doon sa green light ulit, kasi yun ang sign, doon sa Maqamu Ibrahim. Kasi kung titingnan niyo yung Maqamu Ibrahim, pag nasa malayo ka, hindi mo makikita. Pero nilagyan nila ito ng sign na kulay green na ilaw para ito ang sign na dumating na kayo sa Maqamu Ibrahim. So pagkaikot mo doon, magsisimula ka ulit ng pangalawa. So yun ang rotation nun. Pagkaikot mo ulit, pangatlo, pagkaikot hanggang sa maging 7 beses. Yun ang tawaf al-umrah. Yun ang ginagawa sa tinatawag ng tawaf. At sa oras ng tawaf, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung paramihin. Okay, kamali pa yung pagkasulat, paramihin natin ang ating mga dalangin kay Allah. Huwag kang mahihiya, kapatid. Sa oras na yun, kung hindi ka marunong mag-Arabic, kasi hindi naman oras ng sala yun, kung hindi ka marunong mag-Arabic, pwede kang mag-dua sa sarili mong lingwahe. Halimbawa, gusto mong mag-dua ng Tagalog, walang problema. Kung gusto mong mag-dua ng salitang Tausug, walang problema. Kung gusto mong ng salitang Bisaya, walang problema. Kung ano yung nararapat sa'yo, pero kung kaya mo ng Arabic, mas maganda. Okay? So iikot kayo dyan, ang gawain mo lang ay pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan yung gawain sa tinatawag ng tawaf. Lahat ng tawaf, okay? Pero ito, tawaf al-umrah. Tandaan po natin yan ang dapat gawin tapos mag-ihram para sa umrah, kasi mutamatte ka, diretso ka, pupunta ka ng Makkah, ikaw yung magtatawaf umrah. Pangatlo, sa'i al-umrah. Okay? Sa'i al-umrah. Pagkatapos ng tawaf al-umrah, gagawa naman kayo ng sa'i al-umrah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-safa wal marwata min sha'irillah, faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa'a bihima wa faman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Sa malapit ito kahulugan, katotohanan ang bundok ng Safa at Marwa ay kabilang sa mga sagisag ng relihiyon at buok ng sambahan para sa Allah. Okay, kaya sino man ang magsagawa ng Hajj at Umrah sa bahay ng dalanginan dito sa Makkahul Mukarramah, hindi isang pagkakasala para sa kanya maglakad sa mga pagitan ng dalawang ito. At sino man ang magkusang loob na gumawa ng kabutihan, magkagayon katotohanan ng Allah ay
kumikilala sa gawang kabutihang maalam. Innallaha syakirun alim. So tandaan po natin, mga kapatid sa sariling Islam, ito ang pangatlong gagawin ng tinatawag ng tamattu. Kasi ang una mong niya, umrah, and then hajj. Magpupunta ka ng miqat, dapat maintindihan po natin ito kasi itong pinakamalaking discussion sa hajj. Ihram, ang una mong intensyon ay labbaik umratun mutamatti'an biha ila al-hajj. Gagawa ka ng umrah and then hajj. Pangalawa, tawaf al-umrah. Pangatlo, sa'i al-umrah. Okay? So ganun din, sa sa'i al-umrah, ang gagawin mo sa sa'i ng umrah, lahat 'yan dalangin kay Allah. Okay? Lahat 'yung dalangin kay Allah. Pagdating mo doon sa Safa, sunnah na basahin mo yung inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima. Sunnah yun. Isa pa sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ka nagmamadali, pagdating mo ng Safa, harap ka ng Kaaba at ikaw ay magdudua. Pagdating mo naman ng Marwa, harap ka ulit sa Kaaba at ikaw ay magdudua. Pwede mong gawin yun hanggang sa maging 7 beses. Unang-una sa Safa, pagdating mo ng Marwa, hanggang sa maging 7 beses yun at lalabas ka ng Marwa. Yun ang last na gagawin sa sa'i al-umrah. At ang panghuli, bago pa dumating ang hajj, dapat ka nang magpagupit o magbawas ng buhok sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan. Okay. Sa mga kalalakihan, ang bawat parte ng buhok ay dapat mabawasan. Okay? Bawat parte ng buhok ay dapat mabawasan. So, ikhtilaf al-ulama. May mga iba kasi na nagbabawas lang sila ng mga gilid, dito sa harap, sa gilid dito, sa likod, sa taas, gaganyan. So, yung ibang ulama, pumayag sila sa ganun. Pero, ang sabi ng ating mga ulama, dapat lahat ng parte ng buhok ay mabawasan. Okay? Pero ang pinakamainam sa mga kalalakihan ay yung pagpapakalbo. Yun ang pinakamainam. Lalong-lalo na kapag first time mo mag-umrah at saka sa hajj, yung pagpapakalbo. Sa mga kababaihan naman, mga kapatid, bawasan ng pinakadulo ng buhok ng 1 inch. 1 inch o tinatawag na kadral unmula. So, kadral unmula, ayon sa ating mga ulama, maaaring 1 inch o maaaring sobra pa ng 1 inch. So, pinakadulong buhok ng babae ay gugpitan. At yun ay counted na kung tapos na kayong mag-umrah. Yun sa hajj at tamattu. Pagkatapos nun, sa pang-8 araw, kasi malapit na yun, sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah ay magsusuot muli. Pag ikaw ay tapos na sa umrah, pwede ka nang magtahallul, okay? Pwede ka nang magsuot ng damit, pwede ka nang lahat ng pwede mong gawin ay maaari mo nang gawin. Okay? Sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah, halimbawa, natapos ka, ika-7 ng Dhul-Hijjah, wala pang ika-8 ha, tapos na kayo doon, sa ika-8 araw ng Dhul-Hijjah ay magsusuot muli ng ihram kahit saan lugar kayo. Sa Makkah. Ayun ang sinabi ng ating mga ulama. Fi makanihi, at ang intensyon, kasi nakapag-intensyon na kayo dun sa sa miqat nung una Ang ihram at intensyon nyo sa oras na ito, sa ika-8 araw ng Dhul-Hijjah ay hajj naman. Tapos na yung umrah. Ngayon, ang intensyon mo naman sa ika-8 araw ng Dhul-Hijjah ay tinatawag na hajj. Hindi na siya umrah. Okay? Ito, karamihan po ito ay ginagawa ng mga galing ng malayong lugar ng Pilipinas. Itong ulitin ko po sa inyo, itong tinatawag na hajj al-umrah, hajj tamattu at saka hajj al-qiran, maraming gumagawa niyan ng mga galing ng Pilipinas o galing sa malayong lugar. Pero tayo dito sa Saudi Arabia, ang lagi natin ginagawa yung hajj al-ifrad. Mamaya i-discuss natin yun. Okay, yan yung gagawin ng hajj tamattu. Sa 8 araw ng Dhul-Hijjah, magsusuot muli ng ihram. Pero ang intention mo ay hajj, hindi na umrah. Tapos mo yung umrah, alhamdulillah, tapos ka na sa umrah. Okay, ngayon, sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah ay pupunta ang mga haji sa Mina. Pupunta tayo ng Mina. Ang intention natin, hajj. Naka-ihram na tayo. Pupunta tayo ng Mina. So yan ang Mina. Okay. Sa Mina, ano yung gagawin sa Mina? Dapat alam natin ito. Sa bawat sala sa Mina, kapag ikaw ay nananatili sa Mina, kung ikaw ay magsasala ng Dhuhr at saka Asr, gagawin mo siyang jam'an muqassar.
Ano yung jam'an wa kasra? Yung duhur gagawin mo 2 rak'ah at saka yung asr gagawin mo 2 rak'ah. Gano'n din sa maghrib at isha. Sa maghrib, 3 rak'ah, hindi po puwedeng gawing 2 rak'ah 'yan, okey? Sa maghrib, still 3 rak'ah. At sa isha ay 4 rak'ah. 'Yan ang sunnah na ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mina. 'Pag siya'y nasa Mina, dahil siya ay musafir at dahil, isa sa mga hikmah sa pagpunta ng Mina ay yung medyo pagpapahinga, sabi nga nila, kailangan mong magpahinga doon dahil pupunta pa kayo ng Muzdalifah, ng Arafah. So ito ang lugar na nagpapahinga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ang sala sa mga oras na ito ay jam'an wa qasran. Pero sa Fajr, yun pa rin ang, rak'ah niya, 2. At mga gawain pa sa Mina ay pagpaparami ng dua. Pagkatapos mo magsala, wala kang ginagawa, imbis na mag-cellphone ka, paramihin mo ang iyong dua. Paramihin mo ang iyong dalangin kay Allah. Paramihin mo ang iyong mga tinatawag na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, pagpaparami ng sunnah. Ano yung mga sunnah na yan? Tulad ng salatul witr, tahajjud, duha, kung may time ka, nandun ka sa Mina, tapos bago kayo pumunta ng Arafah, ah, sa tuwing gabi magsala ka ng witr, magsala ka ng tahajjud, magsala ka ng salatul duha pagkatapos sa umaga, pagkatapos ng fajr, lahat yan sunnah. Lahat yan ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, pagpaparami ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit natin kanina, at isa pa sa mga sunnah sa tinatawag na Mina ay yung pagpapahinga. Okay, halimbawa, tapos ka na magsala, magpahinga ka. Okay, pero hindi yung every oras na lang ay puro na lang pahinga. Hindi, ibig sabihin merong mga time na ikaw ay magpapahinga. So yan ang ika-8 araw ng Dhul-Hijjah, pupunta ang isang haji sa Mina at ang intention niya sa oras na yun ay hajj na, wala ng umrah. Okay, yan ang tinatawag na tamattu. Pang-7, sa pang-siyam na araw ng Dhul-Hijjah, pang-siyam, 8, pang-siyam. Sa pang-siyam na araw ng Dhul-Hijjah ay pupunta ang isang haji sa Arafah. Siya ay magsasala doon ng duhur at asr, jam'an wa qasra. Pagdating niya ng Arafah, may mga lugar tayo sa Arafah, bawat sharika, bawat company, may mga kanya-kanya tayong mga lugar sa Arafah kasi para maayos ang pamamalakad sa Arafah. Hindi mo pwedeng maghalo ka kung saan-saan. So pagdating niyo sa Arafah, dapat umabot kayo doon ng duhur at asr. Doon kayo magsasala ng duhur at asr, jam'an wa qasra. Kay jam'an wa qasra, ibig sabihin 2 rak'ah sa duhur, 2 rak'ah din sa asr, jam'an wa qasra. At pagkatapos niya magsala ay magdudua. Bago sumapit, siya ay magdudua, hihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala bago sumapit ang Maghrib. Yan ang gagawin natin doon sa Arafah. Okay, yan ang gagawin natin doon. Bakit? Dahil sa Yawm Arafah ay yan ang pinakamainam na gabi, ay pinakamainam na araw. Sa araw ng Arafah, mga kapatid, sariling Islam, tandaan po natin, sa al-wuqufu bi Arafah, yan din yung sign na yung mga kinabukasan ay kailangan na nating that time ay kailangan nating mag-Eid sa oras na yan. So kung halimbawa ikaw, dumating ka sa lugar na yan, kung kaya mong pumunta sa, hindi naman siya obligado, sa tinatawag na Jabal Rahma, ito yung nakikita nyo, wala namang, hindi siya obligado. Pero kung kaya mo, first time mo mag-Hajj, kung wala ka namang ginagawa, punta ka dun. Wallahi, isa ito sa mga best experience na naramdaman ko nung ako nag-Hajj. Napakainit. Napakainit, sobra. Pero sabi ko, first time ko mag-Hajj, kahit man lang makapunta ko sa tinatawag na Jabal Rahma. So pumunta kami doon, may mga kasama ko kasi ibang lahi yung mga kasama ko, so doon kami nagdua. Pumunta rin kami doon sa napakalaking masjid, sa masjid sa Arafah, na yung makikita yung napakalaking masjid doon sa oras na iyon at karamihan doon ay nagsusunna, nagsasala sa oras na iyon. At ano yung mga gawain sa Arafah? Ang mga gawain dito na nabanggit na natin, unang-una, pagdating nyo doon, luhur at saka asar, dapat ay gagawin yung jam'an wa kasran. 2 rak'ah, 2 rak'ah. Tandaan nyo yan. At pagkatapos ng salatul duhur at saka asar,
ay pararamihin nyo ang inyong mga dalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala bago pa sumapit ang Maghrib. Okay? Bago sumapit ang Maghrib, bago lumubog ang araw, pagpaparami ng dua, pagpaparami ng takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pagpaparami ng tahlil, la ilaha illallah, pagpaparami ng sunnah. Pwede ka magsala ng sunnah, 2 rak'a, 4 rak'a, lahat pwede mong gawin sa oras na yun. At ang sunnah na binabanggit o dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yan ang dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yan ang dhikr ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na siya ay nasa Arafah. So tandaan po natin yun. Wallahi al-azim, mga sisters, mga brothers, yung mga taong gustong pumunta, mga taong magsasagawa ng Hajj, isa sa best experience ay yung pagpunta ng Arafah. Kasi kung meron tayong pinakamainam na gabi, which is ito ang Lailatul Qadr sa buwan ng Ramadan, meron din tayong pinakamainam na araw at ito ang Yawm Arafah, at sa oras na ito ay katanggap-tanggap ang mga dua, katanggap-tanggap ang ating mga mabubuti. So wag po natin kakaligtaan yan, mga sisters, mga brothers in Islam. Okay, pangwalo. At sa oras ng Maghrib, di ba, galing kayo ng Arafah, tapos na yung Duhur, tapos na yung Asr. Dua na kayo lahat na ginawa nyo doon, mga magandang sunnah, magandang gawain. At sa oras ng Maghrib, okay, pag dumating ng Maghrib, ay magre-ready na yung mga hujjaj, mga haji. At tutungo ang mga haji sa Muzdalifah. At doon sila magsasala ng Maghrib at Isha, jam'an wa qasr. At matutulog sila doon bago sumapit ang Fajr. So dito, sa Muzdalifah, ang sunnah rito ay yung pagpapahinga. Okay? Pwede kang magdua, pwede kang manalangin kay Allah, walang problema doon. Pero dito, kailangan mong magpahinga bago pa sumapit ang Fajr. Bakit? Kasi maglalakbay na naman kayo patungo ng Mina. So mamaya i-discuss natin. Sa oras ng Maghrib, tutungo ng mga haji o mga hujjaj sa Muzdalifah. At doon sila matutulog ng Maghrib at Isha, jam'an wa qasr, na matutulog sila doon bago sumapit ang Fajr. Isa rin to sa best experience sa Hajj. Kayo ay matutulog nang walang takip ang inyong mga tent. Ganyan na. Kung ano yung nakikita sa screen, yan po ang gagawin. Nakaupo kayo doon, meron kayong sariling higaan, kitang-kita nyo ang langit at doon kayo magpapahinga. At magpapahinga kayo sa oras na yun bago sumapit ang Salatul Fajr. Yan ang gagawin nyo sa Muzdalifah. Kayo ay magpapahinga sa mga oras na yan. Pero tandaan nyo merong kailangan pag-ingatan sa oras na yan. Dahil di pa kayo nakapagtahallul. Marami sa mga kalalakihan, kapag sila ay natutulog sa Muzdalifah, ay natatakpan ng kanilang mga buhok. Which is ang ating mga ulama, sinasabi nila kung sinadya mo ito, natulog ka at sinadya mo natakpan ang iyong ulo, ang iyong buhok, hindi ka pa nakapagtahallul, ay maaaring masira ang iyong umrah at ang kabayaran nito ay magkakatay ka ng isang kambing. So baka mamaya hindi mo namamalayan, sisters, brothers in Islam, nandun ka sa Muzdalifah, natulog ka, napasarap ang iyong tulog dahil pagod ka, nagtalukbong ka, at natakpan ng iyong buhok, natakpan ng iyong ulo, ay maaaring magkasala ka at ito ay magkakatay ng isang kambing. So pag-ingatan po natin yan. Lalo na pagod tayo, hindi natin alam, biglang tayo ay nakakatulog sa mga oras na yan. Okay? At sa ikasampung araw, tandaan po natin, ikasampung araw, ay babalik ang mga haji sa Mina upang magsagawa, okay, bago sumapit ang Fajr, okay, sa oras na yun, yung iba, doon na magsasala ng Salatul Fajr, doon na sila. Yung mga kababaihan, ay uma-advance na po sila, tsaka yung mga matatanda at saka yung mga kabataan para hindi po sila masama sa mga crowded. Upang magsagawa ng tinatawag na Ramil Jamarat. Okay, Ramil Jamarat o Jamarat Aqaba. Ang unang-unang gagawin, kapag ikaw ay galing ng Muzdalifah at pupunta kayo ng Mina, kasi malapit lang ang Mina sa Jamarat, kapag pupunta kayo bago kayo maaaring dumiretso kayo ng Jamarat, maaaring dumiretso kayo ng Mina. Okay, depende yun sa inyong company. Kasi inaano nila kung paano mawala yung crowded. So kung kayo, pupunta kayo ng Mina, magpahinga ng konti, pupunta kayo ng Jamarat, walang problema. Pupunta niyo ng Jamarat, ang unang-unang nyong tatapunan o pagtatapon niyo ng Jamarat ay ang Jamarat Aqaba. Yung tawag ng malaking Jamarat. Okay? Sa araw na ika-10 ng Dhul-Hijjah, okay, mamaya pag discuss natin yan, bakit pala tayo nagtatapon ng
bato o tinatawag na Ramyul Jamar. Sa mga baguhan po dyan. So sabi ng ating mga ulama, sabi ni Sheikhul Islam bin Baz rahimahullah, si Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang ating mga ulama, sabi nila, sa ating mga ulama, meron itong dalawang dahilan. Una, dahil ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung dalil natin? Atiullah wa atiur Rasul wa ulul amri minkum wa ulil amri minkum. Kung ano man yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sundin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinag-utos, ganun din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang isang pinakamalaking dahilan. Okay? Kasi yung iba, kung ano-ano pa yung mga tanong nila na bakit tayo magtatakot dyan? Sister, brother, ginawa ito ng propeta. Gawin mo na lang. Ha? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa malapit na kahulugan, ay kunin niyo aking sunnah. Gawin niyo aking sunnah. So, ano yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gawin natin. Huwag na tayo magtanong. Ano tayong dahilan? Bakit tayo magpapatong? Ganyan. Okay? So, pangalawa, parusa o pagtaboy sa mga syaitan. Ito yung isang sinabi ng ating mga ulama. Ha? Sa panahon na yun, dahil ikaw ay nagtatapon ng Ramil Jamarat, ng bato, ay pagtataboy daw o pagpaparusa sa mga syaitan. Pero sabi ng ating mga ulama, ang pinakamalaking dahilan ay ittiba'us sunnah o ittiba'u af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ay ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat natin gawin. So ngayon, gaano kalaki yung bato? Gaano kalaki? Baka mamaya, ang kukunin mo yung napakalaking mga bato. Sige, yung malaki na lang para masaktan yung syaitan. Kaya, para, kumbaga, masobrahan yung sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron itong mga size. Maliliit lamang siya. Ha? Maliliit na mga bato. Makikita nyo ito sa mina. Talagang nakasadya na siyang maliliit na bato. Yung kaya mong ibato ng kahit malayo. So, isa sa mga pamamaraan ng pagbato ay yung kamay nyo. Ha? Kung makikita nyo sa screen, kukunin niyo yung bato, yung kamay nyo, dapat ay yung sakto lang at ibabato nyo lang ng normal. Hindi yung bubuelo pa kayo. Kasi meron tayong nakikita mga kapatiran na bubuelo pa sila para daw batuin. Okay? So madali lang po yun. Yung pinaka-normal na pagbato nyo, yun lang yung gagawin niyo. Importante, umabot siya dun sa tinatawag na Jamarat Aqaba. Okay? So sa isa pang sa tinatawag na ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, dating ng Mina, tapos pupunta ng Jamarat, tandaan po natin, ang ibabatuhin nyo po ay yung malaking Aqaba. Makikita nyo doon, naka-guide naman po yung mga guide natin. Ito ay 7 bato lamang at ang ibabato sa oras nito. Para lang yun sa Jamarat Aqaba. Okay? Para lang po yun sa Jamarat Aqaba. 7 bato ang ibabato sa oras na iyon. Okay. Pagkatapos, sa ika-10 o kaya ay ika-11 araw ng Dhul-Hijjah, ay maaari nang mag-sa'i para sa Hajj. Maaari ka na mag-sa'i para sa Hajj. Okay. Pero merong dito mga ulama. Halimbawa, crowded. Okay? Kasi problema mo yun, pupunta ka ng Makkah, magsasa'i ka, and then babalik ka ng Mina. Crowded. So, ang naisip mo, itaakhir mo yung sa'i. Isasabay mo siya sa tawaf al-wada. Isasabay mo siya doon. So, wala pong problema. Pero kung ikaw, maluwag yung oras mo, pupunta ka ng Makkah, maggagawa ka ng sa'i. Itong sa'i dito ay sa'i al-hajj. Ang gagawin dito, sa'i al-hajj. Hindi na umrah. Tapos na yung umrah. Hajj naman ito. Ikaw muli gagawa ng sa'i na maglalakad ka mula Safa hanggang Marwa ng 7 beses. At ang gagawin mo naman dito mga kapatid, kung ating iisipin, kung ating titignan, sa'i al-hajj, hindi sa'i al-umrah. Tandaan po natin, yung sa'i, yung paglalakad ng Safa wal Marwa ng umrah, ito naman yung paglalakad ng Safa wal Marwa ng intention ay hajj. Okay? So pagkatapos nun, at araw ng 11, 12, 30, ay araw ng pagtatapon ng Jamarat, Wusta at Sugra. Okay? Meron kasing 3 klase ng Jamarat. Jamarat Kubra, Jamarat Wusta, Jamarat Sugra. Okay? So sa oras na ito, mga kapatid sa reliyong Islam, magtatapon na kayo dito, isasama nyo na yung Jamarat Kubra, kasama yung Sugra. 3 na yun. Magkakasunod po yun. Nakahilera po sila. Ito yung nakikita dito sa picture. Okay? Magtatapon kayo ng Jamarat sa Kubra, sa Wusta, sa Sugra. Yung malaking Jamarat, yung katamtamang Jamarat, at saka yung
maliit na jamarat. So ganun din, 21 na bato sa bawat araw. 7 sa Jamarat Kubra, 7 sa Jamarat Wuspa, at 7 naman sa Jamarat Sugra. Okay? Tandaan niyo po yun, 21. 21 yun. Sa mga gawain sa Jamarat, sa bawat tapon ng bato ay magtatakbir ka. Dapat ka magtakbir. Allahu Akbar. Okay, Bismillahi, Allahu Akbar. Pagkatapos mo magbato ng mga bato, harap ka sa kibla. Ito ay sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos mo magbato, kung kaya mo sa bawat jamarat, pagkatapos mo magbato sa jamarat kubra, yung malaking jamarat, pagkatapos mo magbato ng 7 beses, harap ka sa kibla. Makikita niyo yung mga tao na ginagawa nila, sila ay magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua ka kapatid, lahat ng gusto mong hilingin, ihiling mo. Ganun din sa katamtamang jamarat, ganun din sa maliit na jamarat. Pero yung mga ibang ulama, nasabi nila, iniipon nila ang pagdudua doon sa pinakalas na jamarat. So yun yung mga gawain sa jamarat. Kung ikaw naman ay nagmamadali o tinatawag na musta'jil, tandaan natin ito. Kung ikaw naman ay nagmamadali o tinatawag kang musta'jil, nagmamadali ka, dapat 12 ay makalabas na kayo ng Makkatul Mukarram. Maari mong, kasi ang pagbabato po ng jamarat sugra ay kubra, yung malaking jamarat, yung katamtamang jamarat at saka yung maliit na jamarat, ay dapat ang batong yung maibabato ay 70 na bato. So kung bibilangin natin, yung unang binato mo sa Jamarat Aqaba ay 7. Diba? 7 po yun. Sa susunod na araw ay 21. 21 na bato. Sa ika-12 na araw ay 21 na bato. So sa ika-13 araw, 21 na bato. So ito, ilan ang bilang niya? 70 na bato. Ang total na bato na may babato mo sa Jamarat ay 70 na bato. So halimbawa, ikaw ay nagmamadali, dapat makalabas na kayo ng 12. Musta'jil ka. Yun ang utos ng kumpanya, dapat makaalis na kayo ng 12. So maaari mong i-advance yung jamarat mo sa 12 ng halimbawa, 7 beses sa malaking kubra, ay sa jamarat kubra, gawin mo siyang 14. Doon din sa katamtaman, 14. Ganun din sa maliit na jamarat, 14, hanggang sa maging makompleto ang 70 na bato sa iyong Ramyul Jamarat. Okay, so yan yung gagawin sa tinatawag na Ramyul Jamarat o pagtatapon ng oras ng rami o oras ng pagtapon ng bato. Ngayon, may tanong dito. Ustad, anong oras po ba kami maaaring magbato ng tinatawag na Jamarat o pag-Ramyul Jamarat? Maaari po kayo mag-fajr pa lang, pumunta na kami doon para walang crowded. Ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ba'da zawal. Kapag nag-adan na po ng duhur, okay, nag-adan na ng duhur, maaari na po kayo magbato. Pero mapapansin niyo po, sa mga oras na ito, mayroong mga kumpanya na ina-allowed nila na before Fajr, after Fajr. May naka-schedule po yan. Sa mga nakapag-Hajj, alam niyo po yan. Bago kayo magtapon ng Jamarat, makikita niyo may schedule kayo doon. Okay, ngayon ang sharika na ito, ang kumpanya na ito ay magtatapon 7 AM, 8 AM hanggang sa 11, hanggang sa 12, hanggang sa hapon. Pero ang tamang pagbato ng Jamarat o Ramyul Jamarat ay ba'da zawal. Pagkatapos po ng duhur. Pagkatapos ng duhur, pag nag-adan na ng duhur, maaari na po kayo magbato ng Jamarat. Pero siguro hindi natin, ang ating mga ulama, pinayagan po nila ngayon na pwedeng advance. Bakit? Dahil kung pagsasabas-sabayin po natin yung 12 ay yung after duhur, yung pagtapon, baka po hindi po magkasya sa Jamarat. Baka hindi po magkasya. Lalong-lalo na po pag nagsabay-sabay yung lahat ng mga tao, maabot ng 3 milyon, 4 milyon. So ginawa po nila ito maslaha, kabutihan ng lahat. So isang ginawa po nila ay pwedeng advance, which is ang ating mga ulama, pinayagan naman nila ito. Pero ikaw kapatid, kung may chance ka, gawin mo ito after na mag-adhan ng duhur. At pagkatapos nun, gawin mo na yung pagbato ng Jamarat. So yan ang gawain sa tinatawag na mutamatti, Hajjul Mutamatti, at ang huli dito ay ang Hajj, ay ang Tawaf al-Wada. Tawaf al-Wada, bago ka umalis sa yung pagsasagawa ng Hajj,
ay ito ang gagawin ng Hajj at Tawaf al-Wada. Ay may nakalimutan po tayo dun sa una. Okay. Dito sa ano, pagkatapos mo magtapon ng Jamarat, sa araw na ika-10 ng Dhul-Hijjah ay magkakatay po kayo ng isang ano, kambing para po makumpleto ang inyong Hajj at magbabawasan, magbubuhat at magugupit pa kayo. Pagkatapos nun, pwede na po kayo magtahalul. Sa pagtatapon po ng Jamarat, pagkatapos nyo magtahalul, maaaring naka-normal na po kayong normal na damit. It's okay. Huwag na po kayo mag-ihram, wala pong problema. Okay? Maaari na po kayong magpalit. Tanggalin yung ihram nyo dahil nakapagtahallul na kayo. Maaari na po kayong magsuot ng inyong normal na damit. Nakalimutan ko po yung kanina. Pasensya na po kayo. At ang pinakalas po na gagawin sa Hajj at Tamattu ay ang Hajj al-Wada. Ito, Hajj at Tawaf al-Wada. Bago ka umuwi, bago kayo bumalik sa Makkah o bumalik sa inyong mga lugar, ay magtatawaf ka ng Tawaf al-Wada. Ganun din 7 beses, mga kapatid. Mula dun sa Maqamu Ibrahim, magbibilang kayo ng una, pangalawa, hanggang sa maging 7 beses. At inshallah mga kapatid ay matatanggap niya ang inyong tinatawag na Hajj at Tamattu. Yun ang tinatawag na Hajj at Tamattu. Ngayon naman, halos same lang. Halos same lang. Kung inisip nyo lang at tinandaan nyo yung kanina, halos magkaparehas lang po at saka yung Hajj al-Qiran. Ang Qiran naman po, ito ang pangalawang uri ng Hajj. Ang pagsasagawa ng parehong Hajj at Umrah habang nasa estado ng ihram. Ang form na ito o ang Hajj na ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng isang hayop upang makumpleto ang mga ritual. Ang isang pilgrimo o tinatawag na haji ay magsasagawa ng ganitong uri ng Hajj ay tinatawag na qarin. At ang sasabihin ng intention mo sa Hajj na ito ay labbayka umratan wa hajjan. Kanina, labbayka umratan mutamattian biha ilal Hajj. Mag-uumra ka muna. Tandaan natin yan, mag-uumra ka muna and then Hajj. Ito naman, pagsasabayin mo yung umrah and then Hajj. Labbayka umratan wa hajjan. O Allah, narito ako ngayon, tumutulong sa iyo upang isagawa ang umrah at ang Hajj ng sabay. So halos same po sila ng gawain. Halos same po sila ng gawain. Kung mapapansin niyo, yung kanina, sa pagkatapos ng pagsusuot ng ihram, ay ang susunod dito ay tawaf al-umrah. Pangalawa, tawaf al-umrah, as-sa'i al-umrah. Tama? Ngayon, ang naiba lang, yung tawaf al-umrah ay pinalitan natin ng tawaf al-qudum. Yung qudum na yon ay magkasama na po doon yung tinatawag na hajj at umrah. At yun yung pagdating mo sa Makkahul Mukarramah. Pangalawa, yung sa'i al-hajj. Wala na, kumbaga sa oras na yon, ang ipo-perform mo na sa oras na yun ay yung sa'i al-hajj. Okay, hindi na siya sa'i al-umrah. Pero ang niyat mo, ang intention mo ay umrah at saka hajj. Nandoon din yung pagpapagupit ng buhok. Same lang sila. Okay? Yung pang-alim, ito yung dapat nating tandaan. Sa Qiran, dapat hindi mo natatanggalin ang iyong ihram. Pagkatapos ng tawaf al-hajj, sa'i al-hajj, hindi mo natatanggalin ang iyong tinatawag na ihram. Hindi tulad sa mutamatti na pagkatapos mo mag-umrah, pwede ka magbalik. And then, bago ka pumunta ng Mina, ay kailangan mo mag-ihram ulit. Hindi, sa Qiran, no. Kailangan nakasteady lang yung iyong tinatawag na ihram kasi sa pang-8 araw pupunta kayo ulit ng Mina. Ganun din yung senaryo. Pupunta ng Muzdalifa, ng Arafah, magpupunta ng Muzdalifa, pupunta ng Mina ulit, magbabalik doon. Okay? Kasama rin sa pagkumpleto ng Hajj Qiran ay yung pagkatay din ng hayop. Kaya din ay magkakatay ng hayop. Ito lang ang pagkaibahan niya. Okay? Sa ika-10 o kaya ika-11 araw ng Dhul Hijjah ay maaari na kayong magtawaf al-ifada. Tawaf al-ifada. Walang tawaf al-ifada sa tinatawag ng mutamatti. Okay? Tawaf al-ifada. So yun ang tinatawag na kung ating iisipin ay kapalit yun ng ginawa kanina sa mutamatti at ito tinatawag na tawaf al-ifada as araw ng 11, 12, 13 na-discuss po natin yun yung pagtatapon ng Jamarat Aqaba,
Jamarat Sugra, Al-Wusta, Jamarat Sugra. So same scenario, tapos sa pinakalas, Tawaf al-Wada. Okay, Tawaf al-Wada. Ngunit, ito ang tatandaan natin. Sa tinatawag na Qiran, walang Tawaf al-Umrah. Diba? Ang Tawaf al-Umrah naging Tawaf al-Qudum. Pangalawa, mauunang sa'i al-Hajj. Mauuna yung sa'i ng Hajj. Kanina, yung sa'i ng Hajj sa Mutamati ay last. Sa last na yan. Meron siyang tinatawag na Tawaf al-Ifada. Pero sa Mutamati, walang tinatawag na Tawaf al-Ifada. Okay? So, kung ating iisipin, minsan nakakalito ang tamattu, Hajj, at Hajjul Tamattu at saka Hajjul Qiran. Pero, kung ikaw ay magsasagawa na ng Hajj, ay magiging madali po sa inyo. Magiging madali po sa inyo ito. So, ang panghuli ay ang tinatawag na Hajjul Ifrad, which is ito ang ginagawa ng mga nandito sa Saudi Arabia. Ito ang pinakamalaking ginagawa ng ating mga sisters o mga brothers dito sa Saudi Arabia. Ang Hajj al-Ifrad. Ang magsagawa o pagsasagawa ng mga ritual ng Hajj ng mag-isa ng hindi nag-aalay ng hayop. Tandaan natin, sa Qiran at saka sa tinatawag na Tamattu ay kailangan mo mag-alay ng isang hayop o magkatay ng isang hayop o magkurban. Pero sa Ifrad, hindi po obligado sa iyo na magsagawa ng pagkatay ng hayop o tinatawag na kurban. Ang isang haji o pilgrim na magsasagawa ng ganitong uri ng hajj ay tinatawag na mufrid. Ang inyong intensyon lamang dito, mga kapatid, mga sisters in Islam, ay hajj lamang. Hajj lang. Okay? Pupunta kayo ng Makkatul Mukarramah, okay? Ang sasabihin nyo, ang intention nyo dito, pagdating ng miqat, doon sa pagsusuot ng ihram, ay labbayka hajjan. Hajj lang. Wala nang umrah. So ito yung ginagawa dito sa Saudi Arabia kapag ikaw ay nandito sa Saudi Arabia. Ito sa wallahu alam, yan ang ginagawa sa Jaliyah, sa mga Islamic Center. Kasi hindi po sila, kumbaga sa rules, ang gumagawa lang ng, kung hindi kayo maagang pupunta ng Makkah, ay ang gagawa lang ng Qiran at saka Tamattu ay yung mga galing ng ibang bansa. Kasi nag-a-advance sila dito eh. Advance. Tulad ng mga pamilya natin, pupunta sila dito mga 2 weeks, 3 weeks, 1 week before the Hajj. So doon sila gumagawa ng Tamattu at doon sila gumagawa ng Qiran. Okay? Pero tayo mga nandito sa Saudi Arabia, kung tinatawag na dakhili, ang ginagawa natin ay Hajj lamang. Ang ibig sabihin, O Allah, narito ako tumutugon sa iyo upang isagawa ang Hajj. Walang umrah. Hajj lamang. So ganun din mga kapatid, halos same sila. Halos same sila ng tinatawag na Hajj al-Qiran. Pero walang umrah. Hindi mo intention doon ay umrah. Ang intention mo lang ay Hajj, magsusot ka ng ihram, pagdating mo ng Makkah, magtatawaf ka ng Tawaf al-Qudum, pagdating mo ng pagkatapos ng Tawaf al-Qudum, tawaf as-sa'i al-Hajj. Okay, Hajj na, hindi na umrah. Tapos huwag tatanggalin, magpapagupit ka, babawas ng buhok, tapos huwag niyang tatanggalin ng kanyang ihram, at sa pangwalong araw, ganun din, pupunta ng Mina, papahinga ka doon, magsasala, lahat ng ginawa natin kanina, and then pupunta ng Arafah, magsasala ng Duhur at saka Asr, kasran wa jam'an, pagkatapos sala, bago sumapit ang Maghrib, ganun din. Sa Muzdalifah, magsasala ng Maghrib at saka Isha, bago sumapit ang Fajr, sila ibabalik ng Mina. Okay? Babalik ng Mina at sa 10 araw ng Dhul-Hijjah, babalik ng Mina upang magsagawa at pagtatapon ng Jamarat Aqaba, malaking Jamarat, katamtamang Jamarat, maliit na Jamarat, ganun din gagawin natin. Okay? Kung ikaw nagmamadali sa ika-12 ng Dhul-Hijjah, i-advance muna yung pagtatapon mo ng tinatawag na Jamarat. Ngunit tandaan nyo, sa Hajjul Ifrad o Mufrid, wala pong pagkatay ng hayop. Walang pagkatay ng hayop. Tandaan po natin yan. At sa araw ng 11, 12, 13, ayun yung nabanggit natin kanina, yung pagtatapon ng tinatawag na Jamarat Wusta ay Kubra, Wusta at saka Sugra. Yung malaking Jamarat, maliit na katamtamang Jamarat at saka yung maliit na Jamarat. Pinakahuli ay yung Tawaf al-Wada. Tawaf al-Wada. At note, walang Tawaf al-Umrah, mauunang Sa'i al-Hajj. Pwede i-last ang ating Sa'i al-Hajj, pero kung crowded, kung ako sa'yo, iuna muna yung Sa'i al-Hajj. Kasi pagdating mo ng Makkah, walang tao sa Makkah. So may mga batayan po yan. Meron siyang Tawaf al-Ifada at wala siyang pagkatay ng hayop. So mga kapatid sa Islam, sinasabi ko sa inyo,
ginagawa natin itong summary dahil kung ating pag-aaralan ang lahat ng klase ng Hajj ay inaabot po kami dito ng buwan. Inaabot kami ng buwan. Nag-aaral kami dito sa university, dito sa King Khalid University. Kahit sa university, ang isang kitab ng Hajj ay inaabot kami dito ng buwan hanggang taon, hanggang 2 taon. Pero tayo, we are, sabi nga nila, ginagawa natin yung summary, yung talkhis, para mas maintindihan ng bawat isa yung medyo naguguluhan dahil napakaraming gagawin sa Hajj at Tamattu, Hajj al-Qiran, Hajj al-Ifrad. Mga kapatid, mas mainam po na balikan nyo yung video, basahin nyo ng maayos, nandiyan yung mga pwede ko nga send yung PowerPoint. Send ko po sa inyo yung PowerPoint. Send ko kay sa mga sisters sa mga brothers natin para mas maintindihan natin. So mga kapatid sa religion Islam, ito yung tinatawag nating tamattu, yung kulay blue, yung kulay green naman yung Qiran, yung Ifrad naman ay yung kulay pula. Okay, kung titingnan nyo ulit, di ba, yung tamattu, yung kulay green, nakikita sa screen nyo, yung unang-una, ihram, tawaf al-umrah, sayul umrah, yung pagbabawas ng buhok, tapos magsusot ka mo rin ng muli ng Hajj, ng ihram sa ikawalo ng Hajj, pupunta ng Mina, okay? Tapos ikasyam na araw, pupunta ng Arafah, ikasyam na araw, matutulog ng Muzdalifah, ikasampung araw, pupunta ng Mina, tsaka araw ng Eid. Tanda natin, araw ng Eid. Sa Mina, pag 10 araw, ay pupunta kayo ng Mina para magsagawa ng Eid, tapos magkakatay kayo. So, ganun din sa kasampung araw, nandyan po lahat. Yun yung makikita at yan yung tinatawag na summary ng anwa'un nusuk at-thalatha, ang tatlong klase ng Hajj. Tamattu, yung kulay blue, yung kulay green, yung Qiran, yung kulay pula naman ay yung tinatawag na Ifrad. So mga kapatid sa religyong Islam, kung inyong titignan ay malaki po ang discussion. Nung kami ay unang magsasagawa ng Hajj, medyo naguguluhan kami. Pero nung nandun na kami, masyaallah, ganito pala yung feeling. Ganito pala yung dapat gawin. Kapag ikaw ay magsasagawa ng Hajj, mararamdaman mo, mashallah, tabarakallah, yung akala mo na mahirap, pero sa bandang huli ay, mashallah, tabarakallah, mahirap na ikaw ay mag-enjoy. Bakit? Dahil ito ay gawain o malaking gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay obligado sa mga taong may kakayanan. Sa mga taong may pera, sa mga taong maglusog, obligado po sa atin sa bawat isa na gawin niya ito. So please lang mga kapatid sa religyong Islam, ito pwede kong send sa inyo para mas maintindihan po natin kasi kung isa-isahin po natin mahihirapan po ang bawat isa. At sana po meron tayong napulot na aral sa ating diniscuss at pasensya na po kayo dahil kailangan po natin i-summary ito. Dahil kung hindi natin isa-summary ay kulang po ang ating oras. Napakalaki po. Ito po ay pinag-aaralan ng ilang araw, ilang buwan. Pero tayo, tinatry natin na sana makaya po natin ito ng ilang araw lamang. So, sa huling pangatlong araw ng ating Hajj series, ay doon naman natin madidiscuss yung mga mahduratul Hajj o mahduratul Ihram. Yung mga bawal gawin sa Hajj o kaya sa Umrah. Yung mga kasira ng iyong Hajj, mga kasira ng iyong Umrah. So yun, isa sa pinakamahalagang dapat gawin sa Hajj. So mga kapatid sa religyong Islam, ulitin ko po sa inyo, ang tinatawag na anwa'un nusuk at-thalatha, ang tatlong klase ng Hajj. Bilang ikaw na Haji, depende sa iyo kung ano yung gagawin mo dyan. Tamattu, Qiran, o Ifrad. Tamattu, mauuna ang Umrah and then Hajj. Ang Qiran, magsasabay ang Hajj at Umrah. Ang Ifrad ay tinatawag na Hajj lamang. Yun ang pinakasama rin para maintindihan nyo. Ibali yung mga gawain dyan, mas maintindihan nyo yan kapag nandoon na po kayo. Ulitin ko sa inyo, ang tatlong klase ng Umrah ay Hajj ay tatlo. Tamattu, Qiran, Ifrad. Ang tamattu, gagawin mo muna ang Umrah, then Hajj. Ang Qiran, gagawin mo ng sabay ang Umrah at Hajj. Ang Ifrad ay Hajj lamang, walang Umrah. So yun lamang mga kapatid sa religyong Islam. Pasensya na po kayo kung medyo nahihirapan tayong mag-discuss dahil kailangan po natin paisa-isahin i-discuss ang patungkol sa bawat gagawin sa lugar na ito. Kung ating isipin, malaki pa po yung dapat natin i-discuss. Sa Ihram, malaki pa po. Sa Umrah, Tawaful Umrah, Sa'yul Umrah, napakalaki pa po. Pero sinamari po natin para mas maintindihan ng bawat isa. At alhamdulillah at nakisama po ang ating internet.
Hindi tulad nung una, medyo naputol po yung ating discussion. So maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan. At sana po ay meron kayong napulot na aral. Ang aking suggestion ay balikan niyo po yung video at tingnan niyo yung mga nakasulat sa PowerPoint at inshallah mas maintindihan niyo po yun. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Humihingi pa ako ng kapatawaran kung meron man tayong mga kamalian sa ating mga nasabi, yun ay bilang isang tao at kung ako po ay humingi ng kapatawaran sa inyo, hindi po tayo perfecto. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.